Salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary John Abaya, Secretary Sunny Coloma, Vice Admiral Edmund Tan, Rear Admiral Rodolfo Aisorena, Rear Admiral Luis Tuason Jr., Rear Admiral Lino Davi, former commandants of the Philippine Coast Guard, officers, men and women of the Philippine Coast Guard, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi kailanman po nasusukat sa tagal sa poder ang husay ng pagiging isang lingkod bayan. Bagkus, tinitimbang ka sa reforma at inisyatibang itinindig mo sa pinamumunuan mong organisasyon. Gayun din sa dami ng positibong naiambag mo sa iyong kapwa at sa kalakhang lipunan. Ehemplo ng maikli subalit makabuluhang pamumuno si Vice Admiral Edmund Tan. Napakaraming buwan kang nagsilbi, hindi maumabot na isang taon, Edmund. Sayang. Kahit 11 buwan lamang siyang namuno, kahit pasan niya ang ilang personal na pagsubok, matagumpay pa rin niyang naitimon ang tanod baybayin ng Pilipinas tungo sa pampang ng tuwid at makabuluhang paglilingkod. Lubos ako nagpapasalamat kay Vice Admiral Tan. Tinikman ang araw o nagsusungit ang panahon o kuminsan ng ilang kapitbahay, hindi siya nadiskaril sa mandato niyang itaguyod ang kaligtasan ng ating pong baybayin, protektahan ang ating mga ari-arian at yaking napapangalagaan ang ating yamang dagat. Kaya po ng anumang pamamalam, ang pagpapalit atas ng Coast Guard ay isa ring pagbubukas ng bagong kabanata sa inyong mayamang kasaysayan. Hudyat sa panibagong paglalayag ng inyong organisasyon, ang pamumuno ng inyong bagong hirang na kapitan, si Rear Admiral Rodolfo Aisorena. Kay Rear Admiral Aisorena, huwag mong sasayangin ang mga reformang ipinunla ng inyong mga sinundan. Suklian mo ng tapat na paglilingkod ang tiwalang kaloob sa iyo, hindi lang ng tanod baybayin ng Pilipinas, kundi ng sambayanan. Lagi mo sanang tatandaan na ang iyong pagkakatalaga ay hindi pribileyo, kundi isang tungkuling may kakibat na responsibilidad. Nakasalalay sa lakas ng iyong bawat tauhan ang kabuuang lakas ng Coast Guard. Dapat mo silang alagaan, dapat mong pakinggan ang kanilang mga problema, igalang mo sila at ituring na sariling pamilya. Higit sa lahat, inaasahan ng ating mga boss na tutuparin mo ang iyong mandato ng buong sigasig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Huwag mo sana silang bibiguin. Ang seremonyang ito ay hindi katulad ng mga nakaraang pagpalit atas. Habang ipinapasa natin ang liderato ng tanod baybayin ng Pilipinas sa kamay ng bago nitong kapitan, kasalukuyan ding sinasagip at itinatawid ng ating Coast Guard ang iba pang rescue workers ang marami sa ating kababayan. Patunay lamang ito na habang kinikilala at ipinagpapatuloy ng tanod baybayin ang tradisyon ng pagpapalit pinuno, hindi rin kailanman magmamaliw ang maalam na tradisyon ng malasakit at tapat na paglilingkod ng inyong organisasyon. Hindi may kakailang sa loob ng halos 111 taon, matagumpay na ginampanan ng Coast Guard ang tungkulin itong panatilihin ang kalinisan, kaligtasan at seguridad ng katubigan sa Pilipinas. Mulat si Juan de la Cruz, sa inyong tapang lalo sa ipinamalas ninyong paninindigan sa Baho de Masinloc, sa kabila ng mga bantat panganib, napanatili ng Coast Guard hindi lamang seguridad at kaisan sa ating teritoryong pandagat na ipaabot din ninyo sa ibang mga bansa na hanggat nasa katwiran tayo, handang ipaglaban ng Pilipino ang tunay na pag-aari ng Pilipino. Nananalig akong hindi kailanman magmamaliw ang inyong dedikasyon na manindigan para sa kaligtasan at kapayapaan sa ating pong karagatan. Pinupuri ko rin ang mga tao ng Coast Guard na nagsisilbi nating kalasag laban sa human trafficking, sa pagpipigil ng mga illegal na droga, smuggling ng mga illegal na armas, krimen at transnational crimes. Mula Enero 2012, nakapagtala ang Coast Guard ng halos 230 maritime law enforcement and security operations na humantong sa pagkakadakip ng 237 katao. Ito rin ang naging susi upang masabat ang 265 sasakyang pandagat na ginagamit sa iba't ibang uri ng mga iligal na gawain.
Saludo rin ako sa matagumpay ninyong pagkukumpiska sa mahigit 233 milyong pisong halaga ng mga smuggled goods. Bukod dito, dahil sa inyong maigting na pakikibalikat sa ibang sangay ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at non-government organizations, 618 biktima ng illegal na trafficking ang inyong nasagip mula sa siyam na magkakaiwalay na operasyon. Lahat ng ito'y lalong nagpapaangat sa kumpiyansa ng taong bayan sa Coast Guard. Alam nilang anumang oras, nakahandang sumaklolo ang ating tanod baybayin upang panatilihing ligtas at matiwasay ang kanilang paglalayag. Siguro naman po'y karapat-dapat lamang na palakpakan natin ang Coast Guard sa kanilang mga accomplishments. Sa tuwid na dampo, ang tapat at maasahang paglilingkod ay tinutumbasan natin ang dagdag na kasanayan at kagamitang pakikinabangan ng ahensya at mga empleyado. Nito lamang Nobyembre, inaprobahan na ng NEDA Board ang pondong 8.8 billion pesos na nakalaan para sa pambili ng 10 unit ng inyong 40-meter multi-role response vessels. Naasahan po na mas aangat ang antas ng serbisyo ng mga tanod baybayin. Mas dadami ang mailalayo sa mga sakuna at peligro at sa dulo nito, mas panalo at mas ligtas ang sambayanang Pilipino. Kasalukuyan pa tayong umuhubog na ibang paraan upang maitaas ang antas ng kagamitan, kakayahan at iba pang pangangailangan hindi lang ng Coast Guard, kundi maging ng lahat ng kawal na nag-aalay ng dugot pawis para bantayan ang ating pong kaligtasan. Sadya po natin inilagay sa dulo ng ating talumpati ang aking saloobin ukol sa trahedyang idinulot ng Bagyong Pablo at sa ginampanang papel ng Coast Guard at ng ating pamahalaan dito. Wala po kasi nang binisita natin ang New Bataan, Compostela Valley at ang Boston, Davao Oriental para po bang nagre-replay sa aking isip ang kalunos-lunos na imahen ng dilubyong si Pablo. Mga paaralan, tahanan, at mga gusaling tila binaklas at binunot mula sa dating kinatitirikan. Buong mga barangay na tila sumalo ng pagkalakas-lakas ng mga bomba at tuluyang nabura na sa mapa. Mga pamilyang bakas sa kanilang muka. Ang hinagpis, hindi lamang dahil sa binawian sila ng magulang, ng asawa o ng anak, kundi dahil para na rin sinalanta at ninakaw ng Bagyong Pablo ang pag-asa nilang ipagpatuloy ang sariling buhay. Alam kong ilan sa inyo rito ay nasaksihan din ang imaheng binanggit ko. At marahil ay mas masakop pa ang mga mismo ang nakita ninyo. Batid kong ilan sa inyo ay halos ibuwis ang buhay sa pagsalubong sa rumaragasang tubig baha upang sumaklolot ilikas ang inyong kapwa. Maraming salamat po sa inyong kabayanihan at pagkalinga. May mga datos at numero tayong magpapakita kung gaano karami ang ating naisalba, kung paano tayo naghanda, kung magkano ang halaga ng ating mga ayuda, kung bakit mas matagumpay ang ating rescue and relief operations ngayon kaysa sa mga nagdaang sakuna. Subalit, oras na patunghayan na natin ang mga winasak na mga buhay, ang mga naulilang paslit, ang mga biktimang nalunod sa makapal na putik. Hindi natin maiwasang tanungin ang ating sarili, sapat ba talaga ang ginawa natin? Saan ba tayo nagkulang? Sino ba ang dapat managot? Ano pa ba ang dapat nating ginawa? Sa kabila ng ating mga paghahanda, bakit ganito pa rin ang naidulot nitong pinsala? Palagi natin sinasabing babangon ang Pilipino. Subalit bakit tayo makukontento sa basta lamang pagbangon? Ang gusto nating mangyari, bago pa mamadapa si Juan de la Cruz, nakahanda na tayong pigilan ng pagtumba niya. At nagawa natin ang lahat ng ating magagawa upang maiwasan ito. Kung hindi man natin napigilan ito, nakaposisyon na dapat tayo para gamutin ang sugat niya at iparamdam sa kanyang hindi siya nag-iisa at pasampasan natin siya mula sa pagbangon hanggang maghilom ang sugat niya hanggang sa matutuloy siyang humakbang na mabilis at maitulak sa unlaran ang buhay niya. Kung kailangan nating doble ng ating mga babala, kung kailangan nating triplein ang ating paghahanda, kung kailangan nating silang ilikas 1 linggo bago pa man sumalanta at malakas na ulan at pagbaha, gagawin natin lahat ito dahil tungkulin nating tiyakin na mailayo sa kapahamakan ang ating mga kababayan sa abot po ng ating makakaya.
Ito ang tungkulin ko. Ito ang tungkulin ninyo. Ito ang tungkulin ng taon at baybayin ng Pilipinas. Ito ang tungkulin ng bawat kawani ng pamahalaan na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Magagawa po natin ito. Hanggat nananatili tayong bukas palad sa ating kapwa at handa tayong rumisponde at magkusa para hindi na muling matumba at manatiling nakatindig sa harap ng anumang pagsubok ang ating pong minamahal na bansa. Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat po.